Pong Hesukristo. Napakagandang pagkakataon ngayon na sama-sama tayong magnilay at humingi ng tulong sa mabuting pastol, ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat marami na rin ang mga naliligaw, nawawala sa tamang landasin, tamang pananampalataya, tamang uri ng pamumuhay. Baka mayroon ng marami o tayo ay nagkukulang na, lalo na ang mga taong may responsibilidad sa mga taong nawawala na sa magandang takbo ng buhay. Dalawang magandang halimbawa ang ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang mabuting pastol. Dalawang katangian ang gusto natin ngayong sama-samang angkinin at pagnilayan. Dahil siya'y mabuti, ito ang number 1. Iniaalay ang buhay. Tatak ng mabuting pastol. Iniaalay ang buhay. At ito na may hindi isang salita lamang ni Jesus. Nangyari ito sa kamatayan sa krus. So hindi lang niya ito binanggit para tayo aliwin na iniaalay kong aking buhay para sa inyo. Konkreto, totoong kanyang ginawa. Yan ang mabuting pastol. Ako bilang pari at pastol ng parokya, kayo bilang mga magulang o lolo o lola na sa inyong mga anak o apo, sa mga kaguruan na naririto, sa mga barangay at opisyales ng bayan, sa mga may tungkulin sa opisina bilang silang namiminuno, tayong lahat ay maaaring tawaging pastol. Ang tanong, mabuti kaya? Magkaiba ho yun. No? Pwedeng lahat tayo pastol dahil mayroon tayong mga binabantay at inaalagaan. Pero baka tayo maging mistulang upahan lamang. At yun ang may dating. Ano? Bakit nagkakagulo ngayon ang bawat pamilya? Baka may problema sa mga ama at ina. Napapariwara ang buhay ng mga kabataan. Sino ang dapat managot dito? Lahat ba'y ituturo natin si Jesus? Kaya nga tayo'y ginawang magulang, pari, o pinunong ng bayan, mga opisyales, guro, para tayo'y maging salamin at larawan ng mabuting pastol. Kaya sa tuwing nagkakaroon ng mga issue na kung saan ay may mga taong nawawala na sa tamang landas, ay meron diyang responsable na dapat tanungin, kumusta na ang iyong pagiging, kung ano man ang iyong tungkulin na ikaw ay dapat mangalaga sa taong nawawala na ang landas. Nakakalungkot di ho ba pag may mga kabataan na iba na ang takbo ng buhay? Kasi naman may mga magulang na iba rin ang takbo ng buhay. Naging magulang nga lamang dahil nagpakasal at nagkaanak. Pero afterwards, iniwanan na, tumakas na, hindi na kaya. Sabi, hindi aya. Hindi ayang asawa, ang ugali, lahat. Ay, ba't ka nag-asawa? Ba't mo pinakasalan? Tapos iiwanan. Di ba? Walang iwanan. Sabi nga, nandito na tayo eh. So, yung mga nagbabalak-balak dyan, ay balikan ninyo at ayusin ninyo ang pagiging mabuti kaysa maging masama. Piliin, lagi kong sinasabi ito, piliin maging mabuti
Huwag piliin ang other maging masama. So kung ano kayo ngayon, laging maging mabuti sa kung ano ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Pakipastol naman ng maayos ang mga taong nasa ilalim ng inyong pangangalaga. Ang lakas ng tiwala sa inyo ng Diyos, huwag natin siyang bibiguin. So napakahalaga po nito. Kaya hanggang buong buhay mo'y ialay mo. Maganit, di ho ba? Buong buhay yan, katulad ng mabuting pastol, inialay ang kanyang buhay. Kaya pag nahihirapan na kayo, ayan, start na yan ng pag-aalay ng buhay. Malapit-lapit na tayo sa pagtulad sa mabuting pastol. Pag nahihirapan, tatakas kayo, ay sorry, mukhang nawala tayo sa pagsunod kay Jesus. At totoo naman, hindi natin maikakaila talagang mayroon laging hirap sa gawain ng pagpapastol. Hindi yan puro saya, hindi yan puro merit, hindi yan puro pangalan. Sinong parish priest dito? Si Father Jobo. Wow, Father Jobo pala. Karangalan? Hindi naman po karangalan talaga actually ang pagiging pari. Ito'y talagang mayroong sakripisyong dapat kang harapin. Kaya yung mga hirap sa parokya ay part ho yan ng pagiging pastol. Hindi iniiwanan, hindi tatakasan, kundi haharapin na may pananalangin sa Diyos. Kayo man po sa inyong buhay, sana sa mga panahon kayo nahihirapan, huwag kayong titigil sa pananalangin para ma-inspire tayo sa ginawa ni Jesus sa atin. Yun po ang mas malakas na instrumento para masolve natin kung ano ang hirap na dinaranas sa pagpapastol. Hindi paghihiwalay o paglalayo o pagbabarik o kung ano man pinupuntahan natin mga masasayang lugar para maiwasan ang hirap. Never net makasolve ito ng problema. So yun po yung una. Pagdasalan po natin, sana patuloy tayong mag-alay ng ating buhay katulad ng ginawa ng mabuting pastol. Pangalawa na kanyang tatak bilang mabuting pastol, pakibasa ho ninyo. Nakikilala ang mga tupa. Ayan, matindi ho yan. No? Di ba ho nung last Sunday, ako'y wala dito. Nandito ho si Father Ronald. Ay ako'y doon, sa Melgar. Pagdating ko doon sa isang baryo, yun pala ang preso mas doon ay baryo sa Concepcion. Unay hinanap ko pa ang simbahan. Saan kaya yung simbahan ng Concepcion? Baka makarating ako ng Puerto Galera at Immaculate Concepcion na mapuntahan ko eh. Pagdating ko, ay nakita ko na may simbahan ko, tabi-tabi ng ano. Pagdating ko yung mga tao nakamalag, una, siyempre, first time ko doon. First time nila ako nakita siguro. Nakatingin lang sa akin. Hindi man lang nabatit, nalapit. Parang siguro alangan. Makaalanganan baga. Ay ako dito, hindi makapag-style agad ang buhay ko dahil baka iba dito. Baka, siyempre yung asiwa. Asiwa pa ako sa una. Kaya, yung kapalagayang loob, mahirap agad ma-establish sa ganong first time na pangita ka. Ano yun? Piling kilala mo na agad? Hindi naman. Ay kaya medyo okay hirap agad. Eh di sa misa, hindi ko rin may hinanda akong homilya, pero hindi ko maihapit agad kasi baka makasagasa, baka iba yung kanilang karanasan. Ang ibig sabihin, hindi ko sila kilala. Ay baka ako'y makapagsalita ng sala. Ay di, ang naisip ko na lamang nung ako'y medyo habang yung aking handa ay aking inuutay-utay, ay naisip, ay babaguhin ko na yung format. Ang ginawa ko na lamang para matapos ng sermon, ako'y nagpatawa na nagpatawa. O ay di sumaya. Ay di nung masaya na, saka ako ibinanat yung aking humiliya. Kasi hindi nila ako kilala, hindi ko sila kilala,
kinakailangan mo nang magkaroon ng medyo magandang ugnayan. At yung pagtawa, yung pagngiti, ay malaking bagay para hindi na kami magkaasiwaan sa bawat isa. So, napakahirap po kapag hindi mo kilala ang iyong pinapastol. Yun ang aking personal na karanasan dito. At maging doon sa Melgar, doon sa mismong sa parokya, ganun din po ang ginawa ko estratehiya. Nagpatawa muna ako na nagpatawa, at nung medyo masaya na, saka na ako nagpaliwanag. O, di ko ha? Hindi ko sila kilala. Dapat ko muna silang makilala. Ayun ka namang kulang-kulang isang oras lang, isang misa lamang, makikilala ko baga naman yon. So, mahirap magpastol nang hindi mo iyo, nang hindi akin. Kayo, kilala ko na kayo more or less. Alam ko na yung style ng kung paano kayo makikinig. Alam ko na rin yung ibang mga chismis ng iba dyan. Mag-ingat-ingat kayo. Malakas din ang aking marites. Sabi ko nga sa Malibago mas kilala ko na yung mga tao. Yung mga taong may issue, ay nalalaman ng pari. Kasi, kailangan ko rin malaman po yun. Hindi dahil sa gusto ko lang, kundi para sa aking pag-aangkop ng kung ano akin dapat sabihin para mapastol ko kayo. Kaya may mga tao po ako dito mas kilala ko kaysa doon sa ibang mga tao hindi ko gaanong kilala. Siyempre, mga palasimba, katulad nyo, ang iba mukha lang ang alam ko. Yung iba, may pangalan pa. Depende kung paano kayo gumagalaw sa simbahan. Kaya mas higit ko nakikilala, siyempre, yung mga naglalapit at saka may problema at saka yung mga may mga high point na pwedeng doon mo sila matandaan. Inaamin ko po yun. Siyempre, hindi ko lahat makikilala ang taga-Pola. Hindi pa ako ganun kabuting pastol katulad ni Jesus. Nagsusubikap din lamang po ako na maging mabuting pastol. Nangangahulugan, may limitasyon pa rin po ang kakayahan ko bilang pari sa pagiging mabuting pastol. Kayo man sa inyong personal na pagpapastol, sana, kukunti naman ho yun, kilala ninyo ang inyong mga anak. Maliba kung 12 na yan, 13 yan, nagkakalimutan ang pangalan pati May mga magulang na gano'n, ano nga pangalan nung nalilimutan na, pati tumatanda na. Sino nga unang inanak kay Kuan? Hindi nagkakabali-baliktad na kung sinong panganay ko, sino. Yun, kayo may kasalanan, dinamihan nyo hindi tuloy matandaan. Pero yung dadalwa, tatatlo, imposible hindi nyo makilala yan. Unless hindi nyo talaga, you are not attending sa kanyang needs, sa kanyang pangailangan. So, dapat kilala ninyo ang inyong mga anak. Ugali, lahat-lahat na. Sasabihin nyo, ba't kaya nangyari sa anak ko ito? Ay, hindi mo kilala. Ba't hindi mo alam na pwede yung mangyari kung ganyan ang anak mo? Dapat kilala mo ang anak mo. Ang unang dapat makakilala sa mga anak ay kayo, hindi guro, hindi pari, hindi mayor, hindi kapitan, hindi barkada. Magulang muna ang unang dapat makakilala sa kanilang mga anak. Pag hindi nyo kilala, hindi kayo mabuting pastol. Pero sabi ko nga, lahat naman tayo hindi mabuting pastol. Nagsusumikap, yan, maging mabuting pastol. Kung may mga limitasyon tayo, at kaya nga ako'y nagsisermon ng ganito, para manalangin tayo. Himingi tayo ng tulong kay Jesus. Na sana yung ating kahinaan, tulungan niya tayo na magpastol lang tama batay sa kanyang pamantayan. Na kaya nating ialay ang ating buhay at kaya nating kilalanin ng lubusan ang mga taong ipinagkatiwala sa atin. Amen.